Hayaan mo pumunta si Dave, no? Especially sa birthday. Kasi I'll make sure magkakaroon kami ng picture ni Dave. Kasama ang Jumia. Alam nyo, sa tinagal-tagal natin, no, dito sa Techram community, doon sa usapan, no, sa nangyari kay Dave at kay Ramil, no, ngayon isa na lang talaga yung matibay. Isa na lang talaga doon sa mga sumusuporta kay Dave, no, yung matibay si Stephen Montealto medyo naglehilo na, pero itong si Daisy talagang pumapalag pa. Si BJ wala na, nahimik na, wala na halos content no? Kahit sa ibang topic wala na rin tinatopic si BJ Si Uragon wala, tumahimik. Si Stephen mukhang baka bisibisihan o abala doon sa mga nasalanta ng bagyo. Pero itong si Daisy, ang daming sinasabi. And among those sa mga nasasabi niya is siya ang dahilan, no, ng mga vloggers ng Techram para kumita pa yung mga channel daw namin. Dahil pag hindi siya yung content, hindi nagba-viral yung mga video, walang nanonood. Walang nanonood pag hindi siya yung content. Pero pag siya daw yung content, no, daming views. Sinasabi niya, binanggit niya ata si Papa Bear and others, no, na nagko-content sa kanya. Okay. Alam mo, Madam Daisy, kung nagagawa man ng ibang mga vloggers or kami, no, na i-content ka, it's not because nagdadala ka ng views, revenue sa amin, no? It's about yung sinasabi mo po kasi, no? Yung mga nabibitawan mong salita na either nagdidiin sa inyo para mas mapasama yung mga sinasabi mo or yung mga ginagawa ninyo, or kasinungalingan. So sa katulad nito, sa nangyayaring ito ngayon, kung ano-ano na naman yung sinasabi mo, na although there are some part na may punto ka, kaya lang kasi yung iba parang pinangungunahan mo na, no? Yung kung ano yung gustong gawin ni Dave at saka ni Francis. Is it because nararamdaman ninyo na umiiwas na sa inyo yung dalawa? No? Dahil ba sa medyo nababawasan ang communication ninyo? Or hinihilot nyo na lang si Francis at saka si Dave na sumang-ayon sa inyo? So, yun po yung napapansin ko, at maaaring yung ibang mga kasamahan, kaya nakukontent ka nila. Okay? So, yan po ay ilan lamang, no, sa lalamanin ng content ko na to or ng video ko na to. And, pasensya na kung medyo natagalan tayo bago magkaroon ng upload ulit. No? And, maraming salamat po pala, no, sa patuloy na sumusuporta sa channel ko, no? And, syempre, sa Jumia. So, ako po yung lubos pusong nagpapasalamat sa inyo. And of course, the Techram community, no, na natutuwa kayo, nasisiyahan kayo. At may iba tayong recipe, no, para mas maging masaya yung pag-stay natin dito sa community na to. And kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo. Siyempre, kasama lagi dyan si Ma'am Shimori. And of course, the Jumia supporters. Alright, so salamat po sa inyong lahat. So puntahan na po natin yung topic na gusto kong i-share, no? Na kung saan ito nga si Madam Daisy ay maraming sinasabi na naman, ano? Gusto ko lang pong magbigay ng sarili kong opinion. Although ito is a few days nang nakalipas, well, sabi niya nga raw, kikita ako sa kanya. So tignan nga natin kung kikita ako. No? Tignan natin. Kung maraming manonood, pag hindi, budol ka. Scam ka, Madam Daisy, pag ako hindi kumita dahil content kita, sabi ko sa'yo.
Okay, so ito po yung kanyang video na kung saan nabanggit niya nga po, no? Yung about sa gamit, kasi yung drums, tapos may gitara pa raw na nanduro sa Manalastas. And yung about sa hindi niya directly sinasabi, pero parang mas gusto niya na in cash, not in kind. No? Parang gano'n. Dahil nga raw sa magpapagawa sila ng bahay ng kanilang dig. No? Kaya parang gano'n yung tema na gusto niya sabihin. I-cash nyo na lang, huwag nyo na in kind. So, pakinggan po natin para mas maliwanagan kayo. So, sinabi po, wala pong binigay na yung galing kay Rex. Di mas maigi na lang na si Sir Rex ang magsabi kung ibibigay sa kanya or hindi. Ganun lang naman po yun. Pero, ang sasabihin lang po natin is, in case na gustong ibigay sa kanya, ipapakuha na lang po at hindi na po siya pupunta doon para siya mismo ang kumuha. Hindi na po ganun. Okay, no, nagbitaw na naman si Daisy ng salita na yan. So, which means, nagbitaw ka ng salita na yan na hindi na pupunta uli sila Dave doon, so napag-usapan ninyo yan. Make sure ninyo na napag-usapan ninyo yan, di ba? Kasi, ilang beses na wala kayong kaalam-alam na bigla na lang nakikita namin si Dave kasama ang Manalastas. Di ba? At yung sinasabi niya about kay Rex, yung gitara daw tayo. And kasi, nung pumunta sila doon, siguro sa dami ng gamit, I don't know kung anong ginamit nila sa sakyan at hindi magkasya. No? Ang nadala lang ata, yung mga gamit ni Dave plus yung mga alahas. Yung drums, yung set of drums, and even the picture frame, naiwan pa ata doon sa Manalastas. So ngayon may gitara pa. Pero, diba, sabi niya, according to her, if ever, nakukunin yun, or bibigay naman sigurado ng Manalastas, posibleng din nila ibigay yan. No? Kailangan lang syempre i-secure ng Manalastas yung side nila. Diba? Kahit na alam nila na ibibigay yan, iba na rin yung meron silang katibayan na pumayag itong mga taong ito na ibigay. Diba? So, most of you, kilala nyo kung sino si Rex. So, for the protection of Manalastas, kailangan nilang inform. Diba? So, I don't see any problem with that kung i-inform man nila. Oo, binigay na yan. But, ang purpose ng Manalastas doon is to ensure na hindi sila babalikan if ever, no, may sitwasyon na mag-arise sa pagbibigay nila ng gamit na yon. Doon lang naman yung purpose ng Manalastas, hindi para i-hold yung mga gamit. And then, alam naman nila na hindi kanila yan. No? They are just protecting themselves. No? Si Ramil. Kaya ganun yung ginagawa nila. Di ba, Madam Daisy? Ngayon, sa sinasabi mo na hindi na sila Dave ang pupunta ron para kumuha, are you sure na pwedeng na mangyayari yan? Diba? Kasi may mga bali-balita na mukhang puputulin na nung dalawa ang communication sa inyo. No? Pero we don't know kung totoo ba yun o hindi. Diba? So, siguraduhin nyo po na mangyayari yon, Madam Daisy. Baka mali ka na naman or ma-prank ka na naman. Ha? Yan na naman ang sabihin ni Monte Alto. It's a prank. Baka it's a prank ka na naman. Now, since napag-uusapan nyo lang naman, no, dyan sa iyong live na yan, no, ito yung mababanggit ko na rin lang. What if, sa birthday ni Ramil, pumunta si Dave? Pagbabawal niyo pa ba? Diba? Kaayos na. Okay naman na. Unti-unti nang nauunawaan ng mga supporters. Although may iba dyan na medyo, syempre, hindi naman kaagad-agad eh. Diba? And next year pa naman yun. Diba? Malay nyo, bago matapos itong taon na ito, hindi na kayo nag-uusap ni Dave at ni Francis. Diba? So, let's say, nag-uusap pa kayo. What if, no? Halimbawa, by February, maimbita si Dave na pumunta doon sa Manalastas.
Hindi ka pa rin papayag? Ayaw ninyo? Bakit? Di ba? In the first place, ba't ayaw ninyong pumunta pa si Dave sa Manalastas? Di ba? Mayroon na naman bang kayong itinatago na pwedeng i-booking na naman kayo ni Dave? Di ba? Na may sabihin na naman si Dave at magiging humble na naman si Dave. Dahil pinagbigyan na naman ang pride ng mga Manalastas. Yun ba yung iniiwasan nyo, Madam Daisy? Na baka mayroon na namang mabanggit si Dave kaya ayaw nyo na siyang pabalikan. Di ba dapat mas hinahayaan yung bumalik siya for you to make sure na talagang si Dave ay hindi nila kayang pagbabaguhin ang isip. Di ba? So sa ginagawa ninyong yan, ang pinapalabas ninyo, meron kayong mga tinatago pa na pwedeng sabihin ni Dave. Oras na siya ay bumalik uli sa Manalastas. Oh. Para sa mga Manalastas nga, wala na eh. Diba? Sino na lang ang umaalma? Yung mga viewers, yung mga fans. Pero sa mga Manalastas ba, dinidibdib pa ba nila yun? Diba? Oh. Pero bakit ikaw mismo, bakit ayaw mo nang pabalikin si Dave sa mga Manalastas? Baka meron, totoo ba yung sinasabi ko? Now, let's say, hindi pa rin umalis pala sa inyo si Dave. Nagkamali yung mga hinala ng mga Katekram community. So sa birthday ni Ramil, hindi uli siya pwedeng pumunta. Pupunta lang naman, wala namang kukunin. Mag-i-enjoy sila, kasama pa rin naman si Francis, sigurado yun eh. Oh. Dapat hayaan ninyong pumunta si Dave. Di ba? Para makapagpasalamat ako. No? Para makapagpasalamat ako kay Dave. Oh. Kaya, I hope, no, papayagan ninyo si Dave. Ikaw lalo ka na, Madam Daisy, ba't ayaw na ayaw mo? Ikaw lang ata ang umaayaw eh. Oh. Pero mukhang si Steven, wala nang pakialam. Lalo naman si BJ. Walang nakuha eh. Diba? Parang ikaw na lang talaga, Ma'am Daisy, ang ayaw. No? Bakit? Kasi masamang-masama ang loob mo dahil na-strike yung channel mo. Na-strike yung channel mo? O ngayon, bakit hindi nyo makuha yung 1,000 subscriber? Diba? Akala ko ba, hindi sikat si Ramil? Akala ko ba sumikat si Ramil dahil kay Dave? O ngayon wala na si Dave, bakit hindi nakikita sa channel mo? Oh. Diba? Bakit yung subscriber mo doon dyan sa YouTube mo hindi pa umabot ng 1,000? So, wag mo sanang wag mong pigilan, no? Ngayon, yun na lang yung nakikita akong rason, gumaganti ka. Gusto mong gumanti sa mga Manalastas. Kaya ayaw mong papuntahin si Dave. Or, meron pang pwedeng i-reveal si Dave na makakasira lalo sa inyo. Diba? Madam Daisy, tama ba ako o may tama ako? Papakuha na lang po. Ganun na po yung mangyayari. So, sana na pakinggan ninyo, alam nyo yung mga napag-uusapan natin. Sabi ko nga, napag-uusapan dahil may mga nagtatanong. Hindi naman siguro masamang magtanong. Kasi pag nakikita naman nila sa live na may mga nagbibigay na ganito, ganyan, siyempre, natatanim sa puso at isipan ng mga tao. Okay? So, yun po yun. Ano kaya yung natatanim na yun? Huh? Bakit kaya nagtatanong yung mga tao na yun, Madam Daisy? Pagka nakikita si Dave, no, nakasama yung mga Manalastas. Is it, nakikita nila kung paano pa rin tinatanggap ng mga Manalastas si Dave? Dahil nakikita nila na naiintindihan nila na naimpluwensyahan nyo lang si Dave doon sa kanyang mga nagawa. Hindi ko sinasabi na lahat yun ay kasalanan ninyo. May kasalanan si Dave. No? May kasalanan si Dave dahil
pinag-aral siya, binigyan siya ng wisdom to decide, di ba? Pero hindi niya ginamit sa tamang pagdedesisyon. Kaya napunta siya sa inyo ngayon. So ngayon pinapakitaan siya ng manalastas na magbuti, di ba? Dahil mahal pa rin siya, dahil parte siya ng pamilya. No? Natatakot kayo ngayon. Kasama ng mga nagtatanong. Di ba? Dahil mayroon kayong mga information, maybe, may mga information kayong finifeed. Kaya nagdududa na ngayon yung mga nagtatanong na yan. Ganun ba yun, Madam Daisy? So, dapat hindi kayo matakot. Dapat hayaan nyo si Dave. Diba? Kalayaan ang hinanap ni Dave, tapos ngayon, pinipigilan ninyo. Parang gusto nyo ganun yung ganun. Although may sana, di ba? So, the possibility na hindi kayo sundin, pwedeng mangyari. Pero sa paglalabas mo niyan, pag social media mo, dahil sa ginawa mong usapin yan, pag-uusapan ika nga ninyo, nagpaparating ka rin na sana wag nang maulit. Di po ba? Ganun yung gusto nyong sabihin eh. So, ngayon guys, paalala lang, kung pwede lang naman. Kasi sabi nga, yung pagmamahal niyo po, kayo po yun eh, hindi po sa atin yun. So, kung po pwede lang naman, huwag nang gamit ang regalo kay Kuya kasi sobra-sobra po. Yung galing na lang po kay Ate Andy, maraming na po yun. Hindi po niya masusuot yun araw-araw po. Okay, bali ang buong kwento niyan is, panood ko na kasi yan. Ito yung mga ni-reaction ng kapwa ko vloggers, no? Na parang hinihikayat ni Daisy na imbis na gamit, no? Pera na lang yung ibigay, no? Hindi na gamit kasi nga marami nang daw gamit si Dave, no? Which is for me, well, practically speaking, may punto naman si Daisy, no? But the problem with this is it shows that they don't have that enough sponsors to cater for that money. Di ba? Na yun yung isa sa mga reason eh. Yun yung pinagmamalaki nila na sikat si Dave eh. So maraming mga sponsors. Di ba? Ano ba yung basihan? Di ba? Followers, sponsors. No? Diyan mo malalaman naman kung sikat yung isang tao. Kung marami kang followers. Pag marami kang followers, of course, marami kang mag-sponsors, maraming nakakapansin sa'yo. Di ba? Pero dito, sa sinasabi ni Daisy, it seems, no? Parang yun yung kulang sa kanila ngayon. Kaya siya nananawagan, no? Na imbis na gamit, no? Alahas, damit, o kung ano man yan, dahil nga masyado ng marami. So, in cash, without directly saying it. Kung marunong kang magbasa, marunong kang umintindi, yun yung gustong iparating ni Daisy. No? Hindi niya sinasabi directly, pero yun yung gusto niyang iparating. Kasi nga, para sa bahay ni Dave. Alam niyo, kasi kung marami kang sponsors, di ba? Hindi mo para sabihin pa yan eh. Dahil meron dyan magbibigay ng cash at ng gamit. No? Yun eh. So dito lumalabas lang ako, para sa akin, ang reading ko dito is hindi enough yung mga taong pwedeng sumuport doon sa financial issue nila sa pagpapatayo ng bahay ni Dave. No? Kung dahil balak nilang pagpatayo. Yung lupa nga ata hindi pa bayad eh. So para sa akin, the support of their sponsors is not enough, no, para manawagan siya na i-cash na lang. Sa tulad sabi ko, wala nang problema doon eh. Kasi kung marami talagang gamit, paano niya pa magagamit? Paano niya pa susuotin? I don't know if kung malaki pa talaga yung bahay nila Francis dahil sa dami ng gamit ni Dave. Hindi nga natin alam kung yung drums sa jabang iniwan. Di ba? Dahil walang mapaglagyan. Kaya
siguro pinupursige nila na magkaroon na talaga ng sariling bahay si Dave para yung mga gamit doon dalhin. Di ba? But the problem is, yung mga taong mag-i-sponsor para matupad yung pangarap nila na yun. Na mabigyan ng bahay si Dave. Ako, yun yung pagkakaintindi ko. Yun yung reading ko. No? Dahil hindi ka para manawagan sa mga gustong magbigay. No? Na although hindi mo directly sinasabi na in cash, pero ayaw mo naman ng mga doble-doble. Diba? Damit, sapatos, alahas. Di ba? Common sense, ika nga. So, I hope na hindi nga kayo iiwan ni Francis at saka ni Tim. Sana nga maplansya ninyo or maayos ninyo yan. Kahit hindi mo aminin, meron kayong sigalot na. May namamagitan na sa inyo. And there is a post, no? Hindi ko na naisama rito na, ewan ko kung totoo yun. Sininong po rin yung nagsabi. Binabawi na nga raw yung motor na may sidecar Sabi doon sa nakita kong post, binabawi na raw ni Panyan. I don't know how true it is. So, if really that thing is happening, so, may problema na sa communication ninyo. Pilit mo lang tinatago, Daisy. Well, it's okay. Ano yan kumbaga, ano na lang to, prinsipyo na lang to, kung sino sinusuportahan. At gusto mo nga bumawi sa mga manalastas Kaya kahit medyo alam mong alanganin na, pinapalabas mo okay pa rin. Ganun talaga. No? Ayaw mo accept na mali kayo, mali ka. Kaya lahat ng paraan gagawin mo. Pero as you do it, mas lalo mong binabaon yung sarili mo sa kasinungalingan. Di ba, Daisy? Dahil bandang huli, lalabas at bas kung ano yung totoo. At ang totoo, lumalabo na ang communication ninyo kay Francis at kay Dave. No? So, yun na po yung gusto kong i-share sa content ko na to. And hayaan mo pumunta si Dave. No? Especially sa birthday. Kasi I'll make sure magkakaroon kami ng picture ni Dave. Kasama ang Jumia. Kasi magpapasalamat talaga ako sa kanya. Okay. So, yun lang po yung gusto kong i-share sa video na to. Matuto po tayo mag-fact check para hindi po tayo mapagsabi ang fake news. At issue lang tayo Madam Daisy, walang personalan. So hanggang dito na lamang. Maraming salamat.